Magandang araw grade 5. Para sa araw na ito ay tutuloy tayo ngayon sa mga kagamitan na ating gagamitin kapag tayo ay gumagawa ng mga gawaing pang-industriya. Kung makikita niyo sa larawan, yan ang mga kadalasan na mga kagamitan na ating makikita sa mga tatay or tito or nanay natin na ang trabaho ay may kinalaman sa mga gawaing pang-industriya. Bakit ba natin kailangan magkaroon ng kaalaman nito? Tama po. Ito ay para kapag kailangan nating may gawin o kumpunihin sa ating mga tahanan, ay kaya natin itong isagawa nang hindi na tayo nagbabayad pa sa ibang tao. Kung mga basic lang naman o madadaling gawain lang naman yung ating gagawin, kaya na tayo na lang yung gumawa ng gawain at hindi na natin iaasa sa iba. Sa ganung paraan, makakabawas tayo sa gawain. Na kung hindi naman tayo yung gagawa, ay pwede tayong tumulong sa mga nakatatanda. Sa paanong paraan? Yung paraan bang taga-abot man lang ng gamit. Kapag alam natin yung hinihingi nila o at tingin natin alam natin yung susunod nilang gagamitin, ay maiaabot natin yung kagamitan na kanilang kinakailangan doon sa paggawa. Sa ganung paraan, nagkaroon ka na ng kaalaman, nakatulong ka pa sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Nakukuha po? Ngayon, isa-isahin natin yung mga kagamitan na ating kadalasang ginagamit sa gawaing pang-industriya. So, unang-una na is yung mga panukat, kagaya ng ruler. Pag sinabing ruler, ito ay diretsong panukat ng mga kagamitan o ng mga materyales. Diretso, straight edge po ang ating ginagamit sa ruler. Dalawang uri ng measurement o panukat ang makikita natin sa ruler. Una, yung inches, itong 1 to 12. And then, sa ilalim ay yung centimeter na nasa ilalim na 1 to 30. So, hindi po direktang magkaugnay si 12 inches at si 33. Kasi kung papansin ninyo, may konting awang yung 12 inches sa 30 centimeter. Pero, ang sense nito ay kung kailangan may sukatin at maikli lang naman na hindi higit sa 12 pulgada or 30 sentimetro, ay pwede ng ruler ang ating gamitin. Pwede rin naman siyang pangguhit ng diretso. Pangalawa, panukat pa din tayo. Tawag sa kanya ay zigzag rule. Kagaya ito ng ruler, ngunit binubuo ng maraming parte para maitiklop. Kung kailangan mo ng mas mahabang panukat at ito ilalagpas sa 12 inches, pwede ka nang gumamit ng zigzag rule. Meron siyang mga parte na pwedeng tiklopin para kung tapos mo na siyang gamitin, kasing haba lang siya halos ng ruler. Mas maikli pa nga. Sa example natin na to, kung mapapansin nyo, ito ay 11 lang. Hindi lang natin sure kung ito ay inches o ano pala to, centimeter. So 11 centimeter lang. Kanina si ruler ay hanggang 30. Ito ay 11 lang. So maikli lang po ito kapag nakatiklo. Pero pag inihaba natin, ito ay hanggang 100 centimetro. So mahaba po siya. Pwede siyang panukat. Kaya lang mahihirapan tayong gamitin kung ito ay gagawin natin pangguhit ng diretso kasi nga gumagalaw siya. So mas malaki ang pakinabang niya sa panukat kesa pang guhit. So, iyan po ang zigzag rule. Pangatlo, panukat pa rin po ito. Zigzag square or eskwala, pwede nyo pong isulat sa notebook nyo yung Tagalog na pangalan. Pareho ko naman tatanggapin yan kung sakasakali magkakaroon po tayo ng pagsusulit. Para po, alam din ninyo. Square or eskwala po ay ginagamit natin para makasukat ng 90 o 45 degrees na anggulo. Kung ang gusto mo ay 90, yung pinakasusukatin mo ay dito mo isasagko. At itong linya na to ay magbibigay sa'yo ng 90 degrees. Na kung kailangan mo naman ay 45 degrees na anggulo, halimbawa magdudugtong ka ng dalawang kahoy at gusto mo ay perpektong-perpekto ang pagkakadugtong sa kanya, sa pinto or sa kahoy, i-90 mo or i-45 mo. So bahala ka na kung ano mas gusto mong gamitin. Pag 45, dito mo siya isasagko or ilalapat sa edge na to. And then, ang magiging sukat nito, pag dito mo isinagpo sa part na to ay
magiging 45. Pero pag dito sa side na to, ang magiging sukat ng edge na to ay 90 degrees. So, yun po ang purpose or pakinabang ng square o ng eskwela. Pang-apat, tapos na tayo sa mga panukat, ito naman po yung martilyo or hammer. Ginagamit pampukpok at pambunat ng pako. Pag hammer po or martilyo, ang ulo niya ay bakal. Para yung ulo na bakal ay pampukpok ng pako and then yung kabilang side naman ay pambunot naman ng ulo ng pako. So, yan ang hammer or martilyo. Sumunod ay ang mallet or malyete. Ulitin ko po malyete. Malyete ay martilyo na gawa sa kahoy at kadalasan pong pinampupukpok ng mas malalambot na bagay or pwede rin naman sa tiles pag naglalagay ng tiles o kaya naman ay kung gagamit ng pait. Kung mag-uukit ka ng kahoy, pwede pong malyete ang gamitin. Kasi kapag martilyong ordinaryo ang gagamitin mo sa pag-uukit, baka mapasobra ka ng lakas kasi mabigat yung ulo ng martilyo. Plus baka masira yung pait. So, yan po ang malyete or mallet. Pang-anim, pambutas ay electric drill. Electric drill ay pambutas na ginagamitan ng kuryente. Pag sinaksak nyo siya at pinindot mo tong kulay pula na to, aandar na po ito para makabutas ng kahoy, bakal, or pader. Depende dun sa balang ikakabit nyo sa pinaka-ulunan niya or pinaka-nguso niya. Bit ang tawag doon, electric bit, drill bit. So, dahil ito ay di kuryente, kadalasan na gumagamit ito ay mga nakatatanda na, no? So, lagi po tayo magpapaalam sa ating mga magulang or nakatatandang kapatid kung gagamitin po natin ang electric drill dahil unang-una mapanganib po ito dahil ginagamitan ng kuryente. Pangalawa ay hindi natin kontrolado kung gaano kabilis at gaano kalakas yung ibibigay niya na rotational force. At baka tayo ay maaksidente or mahawakan natin ang di sinasadya itong bala, masusugatan po tayo. So, mag-iingat po tayo palagi sa paggamit ng mga kasangkapang ito. Sunod ay chisel or pait. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag mag-uukit kayo, ang chisel po or pait ay kagamitan gawa sa bakal na ginagamit sa pag-uukit ng kahoy. So, itong parte nito ay matalim. So, mag-iingat po tayo na hindi siya mahawakan or tamaan tayo sa kahit anong parte ng ating katawan. At dito po sa parte na to, pinupukpok gamit ng malyete para magkaroon ng pwersa. Pwede namang walang malyete, itutulak nyo lang gamit ang iyong katawan. Kung matalim po yan, iyan ay pakakaukit ng maayos. Muli po, iyan ang pait o chisel. Number 8, siklam. Siklam ay pang-ipit ng mga materyales habang gumagawa upang hindi ito gumalaw. So kung may kailangan kayong igipit, halimbawa sa lamesa, gusto nyong lagariin yung kahoy, tapos nahihirapan kayo dahil gumagalaw siya, pwede nyong iipit yung kahoy na yon sa lamesa gamit ang siklam. Iikot nyo lang po ito. So, syempre, mag-ingat kayo. Baka maipit kayo habang kayo ay nag-iipit ng mga materyales. So, ikot nyo lang po ito. Luluwag siya. Pag ibinaligtad nyo naman yung ikot, luluwag naman yung pinaka-iniipit ninyo. Yan po ang siklam. Number 9, or pangsiyam, ay ripso. Ripso ay lagari na paayon sa hibla ng kahoy. Kapag tinignan nyo kasi ang kahoy, meron niyang haste o linya na paayon sa kapakontra. Pag ang lalagarin nyo daw ay paayon, mas maganda na ang gamitin ay ripso. Paayon. Kasi mas mahirap, mas madali pong maglagari ng pakontra sa hibla ng kahoy. Pakontra. Kaya pag paayon, dahil malaki ang ipin nito, mas madali po nitong malalagari yung kahoy ayon sa hibla nito. Pang-sampu ay crosscut saw. O malaking lagari naman po ito, ginagamit sa mga punong kahoy na kadalasang 2 tao ang gumagamit. So sa example natin, pang-isahan lang to kasi isa lang yung handle. Pero may mga crosscut saw po tayo na may isang handle din sa kabila para yung isa hihila, yung isa naman ang hihila pabalik. And then hanggang sa maputol nila yung malalaking punong kahoy. Yun ang crosscut saw. Sumunod ay ang backsaw. Pag sinabing backsaw, kaya siya tinawag na backsaw kasi meron siyang malaking likod saka may bakal sa pinakaibabaw. May pampatigas siya sa ibabaw. Kasi po, ang dahilan nito ay para manatiling diretso yung putol sa kahoy.
Kung mapapansin nyo kasi sa ripso, paliit siya. So, ang nagiging problema dyan, habang naglalagari ka, nagbabibrate or tumatagilid yung pinakalagari. Ngayon sa bakso, dahil meron siyang patigas sa taas at malapad yung kanyang katawan, mas maliit yung tsansa na tumagilid yung iyong lagari at magkaroon ng dahilan para tumabingi din yung putol sa kahoy. So kung maliit lang naman yung puputulin mo, pwede nang bakso ang gamitin mo para maging diretso yung putol na gagawin mo sa kahoy. Panlabindalawa is kabaliktaran nung electric drill. Brace or balbike, in Tagalog po, ulitin ko, brace o balbike ay mano-manong pambutas ng kahoy. So parehas din sila ni electric drill. Pwedeng palitan yung bala sa dulo. Pero ang brace o balbike ay pangkahoy lang talaga. Kasi nga, kung gagamitin mo siya sa bakal, baka matagalan ka. Baka sumakit na yung kilikili mo kasi hawak mo to dito sa kabila, tapos iikot mo to. Baka kung bakal bubutasin mo, eh malaki na ang kulanin mo sa kilikili, eh hindi ka pa nakakabutas ng bakal. Pwede pa rin naman, kaya lang didiinan mo. Now, sa brace or balbike, mano-mano po ito. So, kung gaano mo siya kabilis inikot, gaano kabilis rin makakabutas ng kahoy. At kung gaano kabagal, gaano din kabagal ang proseso mo. Sumunod ay bumalik tayo sa lagari, coping saw. Kung gusto mong maglagay ng kurba doon sa kahoy na disenyo na gagawin mo sa kahoy, hindi mo siya pwedeng gawin kay bakso kasi malaki yung likod niya, hindi ka makakakurba. Kay ripso, ganun din. Kasi pagdating dito, masyado nang malapad, hindi ka na makakakurba ng paglalagari. Unlike sa coping saw, dahil maliit yung kanyang talim, pwede mong lagyan ng kurba or pwede kang magkurba sa paglalagari. Mapapansin nyo, malaki yung pagkakainan ng kahoy. So makakagawa ka ng iba't ibang disenyo dun sa kahoy nang hindi kumokontra yung talim ng lagari. Yun po ang pakinabang ni coping saw. Sumunod naman ay kagaya ni coping saw, pero ang pinaglalaanan sa kanya na pakinabang is panggawa ng doorknob ng pinto. Kaya siya tinawag na keyhole saw. Di ba kung mapapansin nyo, ang lalagyan ng doorknob ng pinto, pabilog. Mahihirapan tayong gawin kay coping saw yung paglalagari kasi meron siyang harang dito. Hindi natin maipapasok yung bala agad-agad. Unlike kay keyhole saw, diretso yung talim niya. Pag binutasan mo yung pinto o yung plywood, maipapasok mo na agad itong dulo ng keyhole saw at makakapagsimula ka na agad ng paglalagari. Kaya lang dahil medyo malapad pa rin siya, mas madali pa rin gumamit ng kurba kay kurbang putol kay coping saw kaysa kay keyhole saw. Pero sabi ko sa inyo, dahil sa pangalan niya keyhole saw, kung ang magagawin mo ay maliliit na butas lang, mas maganda nang gamitin si keyhole saw para hindi ka na mahirapang magkalas ng ulo na to, saka mo ilalagay dun sa kahoy para ikaw ay makapaglagari. Diretso na, putol ka na lang ng putol. Kailangan mo na lang dahan-dahanin para maging maayos yung bilog o kurba na ginagawa mo. Sunod po ay planer or katam. Katam in Tagalog. Katam ay mano-manong pampakinis o pambawas sa ibabaw ng kahoy. So kung bako-bako yung kahoy na ginagamit mo, ito ay solid. Ulitin ko, pag sinabing solid, yung mismong galing sa punong kahoy, hindi po yung plywood na pinagdikit lang sa makina. Ang planer po or ang katam, igagamitin natin sa mga solidong kahoy, kagaya po nitong nasa picture. Ayan, solid po iyan. So kung alon-alon yung kahoy at gusto mong gawing patag, planer ang gagamitin mo. May bakal siya na talim, pag itinulak mo, lalabas dito yung mga kahoy na kinakatam mo. Okay po? So that is planer or katam. Panglabing-anim, oilstone or mulyihan. Mulyihan is gawa sa pinong bato na ginagamit sa panghasa ng matatalim na kasangkapang bakal. So kung mapurol na, may bungi na, yung mga kasangkapang gawa sa bakal, kagaya ng gunting, pait, o kagaya nito, kutsilyo, pwede po nating hasain. Bakit dalawa yung kulay? Dalawa yung kulay niya kasi yung itim ay para kung malalim yung uka ng bakal at kung maliliit na yung uka niya at kailangan mo na lang siya patalimin talaga, dito mo na sa mas light o mas pinong parte mo siya hahasain. So, hindi lang yung design. Mas magaspang po yung maitim at mas mapino yung maputing bato.
17 is file or kikil, gawa sa bakal na panghasa o pang-alis ng material sa isang materials. So, sa bakal to kadalasan ginagamit. Halimbawa, may kikinisin ka na parte ng bakal na makakagasgas or nakaangat, pwedeng file or kikil ang iyong gamitin. Same with butas. Halimbawa, may butas, may binerena ka na bakal, magaspang yung gilid niya, pwede mong gamitan ng maliliit na file or kikil. Yun po ang gamit ng file for number 17. Pangsunod po ay screwdriver. So, ito kadalasan naman ginagamit natin to. Siyempre, mag-iingat po tayo sa mga matutulis sa bagay, kagaya ng file at kikil, baka po tayo ay matusok. So, pampihit ito ng mga tornilyo na Philip or flat. Pag Philip po, yung pakrus yung ulo, at pag flat po ay yung patag or diretso yung ulo ng tornilyo. So, siyempre, pahigpit at paluwag yung kaya niyang gawin. And yung huli is wrench or distornillador. Ulitin ko, distornillador. Si screwdriver ay Philip or flat. Si wrench po or distornillador, screwdriver ay si distornillador. Tama ba? Si wrench po ay ano si wrench? Si wrench po ay liyabe. Sorry. Si screwdriver po ay distornillador and si wrench po ay liyabe. So pag liyabe po, yung tornilyo na pipihitin natin ay hexagonal or may 6 na edge. Kadalasan doon po siya ginagamit. So sa liyabe, pwede po yung open or pwede pong back wrench or close. So yun po ang gamit niya. Same din, pampihit, panghigpit at pangluwag ng tornilyo na hexagonal ang itsura. Ulitin ko, hexagonal, 6 yung pinaka-edge ng tornilyo. Unlike sa distornillador, flat or Philip yung kanyang pwedeng pihitin. Okay po. So, yun yung 19 na karaniwang ginagamit na kagamitan kapag tayo ay may ginagawa sa mga gawaing pang-industriya. Now, ano ang gawain na isasagawa natin para sa araling ito? Gawain po natin ay kailangan ko po kayong gumawa ng video na nagpapakita ng paggamit ng 5 hanggang 7. So, 5 to 7. Kung kayo ay solo, okay na po yung 5 yung maipakita nyo. Pero kung gagawin nyo ipangkatan, 3 grupo o 3 katao kada grupo po, maximum na yun. Hindi pwedeng maging 4. Kung magkakalapit po kayong bahay, 3 kayo, magkakaklase na magkakalapit ng bahay, pwede po kayong mag-isang grupo na. Para isang videohan na lang ang gagawin ninyo. Isang shooting na lang ng video. So, ipapakita nyo sa video kung paano gamitin yung napili ninyo na 5 hanggang 7 na kagamitan na ating pinag-aralan sa araw na ito. Ano-ano po yung gagrade natin doon? So, syempre, unang-una, yung mismong paano nyo ginamit yung kagamitan sa inyong video. Pangalawa, paano nyo siya ipinaliwanag. Syempre, magsasalita po kayo. Papaliwanag nyo kung ano yung ginagawa nyo doon sa kagamitan na inyong ginagamit. And then, yung pangatlo po is anong pag-iingat yung ating gagawin kapag po hawak natin yung mga kagamitan na inyong ipapakita. Yun po, yung 3 mamarkahan natin sa inyong video na gagawin. Siyempre, kasama na yung linaw at ayos ng pagkaka-video. So, maraming salamat, Grade 5. At antayin ko na lang po ang inyong video hanggang Martes next week. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo pag nag-face-to-face.